Nanawagan ho ang Malacanang na imbestigahan ang umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 na baliktarin ng unang atas ng kanyang predecessor na napatalsikin si Senador Joel Villanueva sa kanyang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung totoo man ang non-disclosure ay makasisira ito sa tiwala ng taong bayan sa justice system ng bansa. Detalye, hatid ni Eden Suarez Santos. Ikinabahala ng Malacanang ang umano'y secret decision sa 2016 dismissal order kay Senator Joel Villanueva ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nitong Huwebes, October 23, 2025 ay sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na susulat siya kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order kay Villanueva dahil sa kanyang umano'y maanomaliyang paggamit ng 10 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF allocation bilang dating kinatawan ng SIBAC Party List. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. Pero bago pa man maipadala ang sulat kay Soto, mabilis na nagbago ang isip ni Remulla. Tila nawaw mali umano ito. Pero sir, sabi ng Ombudsman Martires, it was never kept secret naman daw po. Hindi ko alam. Kasi nga, ba't hindi alam ng taong bayan? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Diba? Kasama nila rito yan eh. Hindi nila alam yung tungkol sa kaso. Itinanggi kasi ni dating Ombudsman Samuel Martires sa isang interview sa kanya na isinikreto ang pagbaligtad sa dismissal order kay Villanueva. Idiniin ni Martires na hindi bahagi ng kanyang tungkulin ang pagsasapubliko ng lahat ng kanyang mga desisyon. Anya, marahil ang kanyang kahalili ay ginagawa ito ngayon, ngunit hindi niya nais na purihin sa kapinsalaan ng mga tao na ang kasalanan ay hindi pa natutukoy ng korte. Itinanggi na rin ni Villanueva na may nakabinbin siyang mga kasong kriminal at administratibo sa ombudsman, patunay ang mga ibinahaging dokumento sa media. Gayunman, idiniin pa rin ni Castro na dapat itong imbestigahang mabuti ng ombudsman. Anya, nananalig at nagtitiwala sila sa kakayahan ni Remulla. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Remulla. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Pinag-aaralan ng Ombudsman ang pagbabasura sa criminal at administrative complaint laban kay Senador Joel Villanueva noong 2019. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kahapon lamang o noong Huwebes lamang nila natuklasan ang nasabing dokumento sa kanilang mga records. Nakita naman daw nila ang ilang kaso ng individual na na-dismiss, ngunit wala umano ang kay Villanueva. Tila may kakulangan anya sa transparency noon sa loob ng tanggapan kung kaya't hindi ka agad lumabas ang impormasyon hinggil sa kaso. Dagdag pa ng opisyal, may mga lumang sistema sa Ombudsman kung saan hiwa-hiwalay ang mga unit at kulang sa ugnayan dahilan upang hindi madaling ma-access ang mga dokumento. Tiniyak na Remulla na muling binubusisi ng Ombudsman ang kaso upang masiguro kung may dapat pang aksyong isagawa. Ipinagtataka rin ni Remulla kung bakit hindi batid ng publiko at karamihan ng mga senador ang pagbabasura sa kaso ni Villanueva. Sa tanong kung may nalabag na patakaran ng Ombudsman, sinabi ni Remulla na kabilang ito sa kanilang sisilipin. Una nang tinawag ni Senator Joel Villanueva na harassment ang panawagan ni Ombudsman Remulla na ipatupad ang 2016 dismissal order laban sa kanya ng Ombudsman.